Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sabi nyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto nyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. Alright, let me correct that question, Mayor. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baofu? Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the rate po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, tulad po ninyo, alam ko, hindi biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking operations? Medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Malaki po bang hog racing business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog racing business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po, medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue, makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala, Your Honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin,
paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na nasa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Opo, Your Honor. Meron po. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Okay. Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po.
Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo, Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Alright. Pakisubmit na lang sa committee yung apelido nila. Opo. And sa hearing, on the record, Opo. kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. Alright. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas, nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala, pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, opo. Nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Attorney Licas po ba ang sasagot or Attorney? Yes, thank you, Chief Santos.
Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila to Singapore? Okay. Sige po, hindi na lang po tanong, request po ng chair, Chief Santos, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, Madam Chair, we will check right now. Thank you, Chief. All right, Mayor. Nung 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So in what capacity po kayo nag-apply ng Letter of No Objection sa Sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Okay, so bilang incorporator ng Baofu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Baofu? Your Honor, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Ang relationship po nila ay lessor and lessee po. Supposedly po. Lessor at lessee ng lupa. Magre-rent po dapat si Hongsheng po kay Baofu po. So, nung panahong iyon, ang Baofu na ang may-ari ng lupa at ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hongsheng sa Baofu. Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po. Ever since ang Baofu ang may-ari. Paano na nakuha o nabili o napagmay-arian ng Baofu ang lupang iyon? Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo? Sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Siya po yung isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Apo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po.
Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PAGCOR po. So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USECT, marami ng kinancel na mga PAGCOR licenses ang PAGCOR sa POGO, pero gusto nating malaman ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela di umano pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng Hongsheng. And in fact, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po Mayor si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Telephone bill. Sino po si Walter Wong? Your Honor, si Walter Wong po, hindi ko po siya kilala. Na-meet ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Baofu na may-ari ng lupa sa naging nag-lease sa kanya na Hongsheng, biglang merong bagong entity na Zunyuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zunyuan na yan? Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Wong po. May dala-dala lang po siya isang statement po. Statement ng ano po? Your Honor, statement po na dun sa nangyari po dun sa Vietnamese po. Alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Dani. Meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po na statement po sa amin. Pina-receive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Kung maalala ko po, nakalagay po dun sa statement po niya, Your Honor, na puro allegation lang po yung sinasabi po ng Vietnamese po at wala pong nangyayaring torture po. Paano nalaman ni Walter Wong yung nangyari kay Dani, Elias Dani? Hindi ko na po alam, Your Honor. And pagkatapos na mag-courtesy call si Walter Wong ng Zunyuan sa inyo, bilang siya daw ang general manager nun, ano na po yung naging relationship, professional or political o iba pang relationship ni Mr. Wong at ng Zunyuan sa inyo? Your Honor, wala na po. So sa pagkaalam ninyo, 3 na yung entities na nag-occupy dyan sa 7.8 or 7.9 hectare property sa bayan ninyo na may 36 buildings. So ano yung pagkaalam ninyo sa relasyon ng 3 iyan? Ano yung relasyon ng Baofu, Hongsheng, Zunyuan? Your Honor, si Zunyuan po, siya po yung nagre-rent po. Siya po yung nabigyan ko po ng mayor's permit po ng 2nd, 3rd, and 4th floor po. So, mayor's permit ang nag-delineate nung sa presentation ni Dr. Casio kanina na 2nd, 3rd, and 4th floors lamang dapat ang gagamitin sa building. Para saan po ang mayor's permit? Para sa offshore po, POGO po. So, offshore POGO. Opo. So, may POGO na pong nagaganap na cover ng mayor's permit dun sa inyong bayan. Your Honor, yes po. Kasi meron po silang provision license po. Sorry, provisional license. Provisional mula license sa po. Mula sa PAGCOR po. Naka-state din po doon, Your Honor, 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Okay, pero ito rin po yung panahon na supposedly canceled na yung POGO license ng aling entity po yung nakancelan? Your Honor, nung dumating po si Zunyuan po, yung dala-dala po niyang provision license po ay valid po. Yes, so yung nakancelan na Hongsheng, conveniently, pagpasok ni Walter Wong ng Zunyuan na may convenient na provisional license siya,
So siya na nagpatuloy. Ostensibly sa second, third, and fourth floor lamang. Pero eventually, naipakita sa raid, hindi lamang doon sa 3 floors na iyon. Your Honor, yung sa Zone 1 po, second, third, and fourth floor lang po. Hindi kaya, Mayor, na yung nakanselan sa Hongsheng, pero sabi nyo nga nabigyan din pala ng provisional license ng PAGCOR, ay kung may ilang buwan na hindi siya nakapag-operate muli pagkatapos ng unang raid, itinuloy lang under the new and improved name of Zunyuan, covered din ng provisional license. Your Honor, hindi ko na po alam. Saka bakit provisional license lang ang dala ni Mr. Walter Wong? Bakit hindi lisensya talaga galing sa PAGCOR? Your Honor, tinanong ko po siya. Ang sagot po niya sa akin, yan daw po muna ibibigay daw po. May undertaking din naman po siya sa amin. The moment po na makancel po ang kanyang professional license po, makakancel din po ang kanilang mayor's permit po. Siya yung nag-offer ng ganyan sa inyo? Hindi po, kami po. Oo, tama. Kasi dapat ang mayor sa office ang nagsasabi, hindi yung locator ang nagsasabi. Opo. Opo. At may may overlapping directorates ba itong Zunyuan at yung Hongsheng? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi po ba dapat bago mag-i-issue ng mayor's permit, inaalam po ng Office of the Mayor ano po yung corporate structure, officers, etc. Ng isang bagong darating na may dalang provisional license at mag-ooperate sa 3 floors ng isang malaking building sa bayan? Your Honor, ang dumating po na ZY po, bago po yung set po ng incorporator po. Nag-present po siya sa amin na may dala-dala po siyang professional license po na naka-state po doon na second, third, and fourth floor lang po. At nung dumating na po yung SEC papers ng Zunyuan, may nakita po ba kayong pagkakapareho nga sa officers niya at ng Hongsheng? Your Honor, sa pagkakalam ko po, wala po. Sa pagkakaalam ninyo po. Sino pong makapagsasabi definitively na walang interlocking directorate between Zunyuan at Hongsheng? Your Honor, pacheck ko na po ngayon kaagad sa mga documents po. Salamat. At kung maisabi ninyo, Mayor, during this hearing. Opo, Your Honor. And hindi nyo ba nalaman na in violation ng mayor's permit ninyo ay ang Zunyuan ay nag-operate ng POGO hindi lamang sa second, third at fourth floors ng building na iyon? Your Honor, hindi ko po alam. Wala bang oversight ang mayor sa inisyuhang permit na sinusunod? Walang bawas, walang sobra, walang kulang ang isang locator? Your Honor, ang in-issue lang po namin ay second, third, and fourth po. At ang pagkakalam po namin, second, third, and fourth lang po sila nag-ooperate po. Hindi nyo po ba minomonitor yon or wala bang nagmamonitor nun kung sumusunod at hindi nilalabag yung mayor's permit? Your Honor, I think andyan po si PAGCOR din po na nagmamonitor din po sa kanila. Definitely, tatanungin din po namin ang PAGCOR. Pero it would also seem na bilang local chief executive, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay presidente kami nananawagan na palabasin na ang POGO dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong hindi lang karapatan pero tungkulin, siguruhin na hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit. Opo, Your Honor. Mayor, at any point po ba, tumulong po ba ang inyong opisina? Tumulong kayo sa PAOK sa kanilang raid at investigation? Your Honor, walang pong nag-request. However po, after the raid po, gumawa po kami ng investigation team po. Kaso lang po, pagdating po doon sa site po, bawal po sila pumasok po. Sino pong nagbawal? Bawal daw po sila pumasok from PAOK po. Kailangan po na mag-ask po ng permission po sa PAOK po. Hindi man sila nag-request ng tulong sa inyong opisina pero kayo ba at any point lumapit sa kanila para i-alok yung tulong ng mayor's office? Opo, yung buong konsehal ko po.
At yung mga kapitan po. At ano po Yung mga yung, staff ko rin po. sorry? At yung mga staff ko po. At ano pong inalok na tulong ng konsehal at staff nyo? At sino po yung pangalawang binanggit nyo? Pumunta po sila sa site po, konsehal, kapitan po, pumunta po sa site para to check po if kung may maitulong po kami. However po, hindi po sila pwedeng pumasok po. May particular na tulong bang inalok? Pumunta po, I instructed them po na pumunta po doon at alamin po kung ano po yung tulong po na kailangan po nila kasi wala po kami direct line po sa kanila. However po, hindi po sila pinayagan po pumasok. Mabalik lang sandali sa mga permits po na kailangan kunin nino mang negosyo, lalo na kung may mga dayuhang negosyo sa isang bayan. Ang building permit po ba na inaprubahan ng municipality ninyo, Opo. kasama po ba doon yung tunnels? Nasa building plan po ba yung tunnels pati yung panic room na yon? Your Honor, wala pong tunnels po na in-approve po sa building permit po. Ang nakastate po doon ay pinaka-fire exit po nila. So wala rin po sa building plan yung tunnels at yung panic room? Opo, wala pong tunnel po. Meron po bang panic room sa building permit at sa building plan? Your Honor, please allow me po na i-check ko lang po para sigurado po. Alright, Opo. salamat at Thank you po. pakiulat po sa amin Opo, Your during Honor. this hearing. Opo. And then, ito pong tanong, batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go? Hindi po. Pero kaapelyido nyo po? Opo. Kamag-anak nyo po ba? Hindi po ako sigurado po. So, parehong address po kasi, Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Maligaya Street, Marilao, Bulacan? Opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Doon sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo? Hindi ko po masyado sigurado po doon sa address pero mag-check po ako kaagad po, Madam Chairman po. Alright, kasi sa impormasyon namin, pareho po ang address nilang dalawa sa address nyo. Sabi nyo naman po kanina, tungkol kina Seymen Guo at saka Sheila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Opo. Pero kaapelido. Doon po sa SEC po, nagalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi sa ko po sigurado po. Batay po sa general information sheet ng inyong meat shop. Opo. At yung meat shop po, pinasara na po nung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seymen Guo at saka Sheila Guo, paanong hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo? Sino sila kung hindi nyo kamag-anak? Kung magkasama kayo sa meat shop, batay sa GIS ng meat shop? Opo, Your Honor. Double check ko lang din po. Hindi po ako masyado sigurado po. At saka Mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial, L. Opo. At kayo po, L. Opo, So Leal parang- po. Yes, ma'am. So Opo. kayo po, middle name nyo po, Leal. Opo. And kung ako, layperson, titignan po yung GIS ng meat shop. And by the way, pareho ring address nila sa Opo. GIS. At ang middle initial nila ay L. Uhulain ko rin na Leal ang middle name nila. So, kaya ang una ko pong tanong sa inyo kung kayo po'y magkakapatid. Ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po ako lang po mag-isa po, Your Honor. Alright. Pero sila po ay kasama ninyo sa GIS ng meat shop. Opo.
Double check ko po, Your Honor, para sigurado po. All right. My Sorry office po. can furnish you a copy, Mayor. Opo. Dahil ito, na research na nga po namin. And ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. At sila po ba ay kasal? Your Honor, hindi po ako masyado sigurado po. Nandito po ba ang PSA? Wala po. All right. The chair will write them. Sa ngayon, yun yung mga unang tanong ko kay Mayor Sen. Sherwin. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Thank you rin sa mga preliminary questions. And I just have mga follow-ups lang po on the question. And thank you for the statement, Mayor Alice. And tama ho kayo na trabaho talaga ng local chief executive na maganap ng investors, magdala ng kabuhayan, gumawa ng trabaho para sa constituents niya. Talagang kasama yon. Pagpapatuloy ko lang with the permission of the chairperson yung mga questions niya. I heard earlier na sinabi niyo na ang original negosyo niyo is farming and lumaki kayo sa farm. Tama po ba? And yan talaga ang kinalakihan niyo, yung farm at yung hog racing. Tama po ba? You can pakigamit po yung mic para malagay sa records. Tama po ba? Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo. Correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, paki-flash nga, nakasulat doon, applicant eh. No? Your Honor, bilang incorporator po ng Baofu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa Lono po. Flash yung resolution. Tek, paki-flash yung resolution. Para maging clar. Tayin lang natin sa Mayor Opo. Yung kaninang resolution na finlash po. Yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong, balik tayo, ng Hongsheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So, Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. Paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng represented by you? I would assume kayo po ba ang pumunta sa Sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant
at binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. Oo. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para Sige mag-apply po. po. Anyways, iwan Opo. muna natin kasi ito yung formal records. Yun yung statement ho ninyo. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi ko alam. Kung ako yung Sanggunian, bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ho sabihin yung lahat ng Sanggunian ho, nagkamali ho sila? Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. I know, hindi alam ko. Opo. This is year 2020. Opo. Correct. O, Opo. hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng Sanggunian at alam ng mga Sanggunian members kayo yung applicant. 'Di ba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa diyan na sabi hindi ho siya yung applicant. 'Di ba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Tama. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu, pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nagumpisa po, explain ko lang po. Nagumpisa po, opo. Nagumpisa po kami sa joint venture lang po. Nung bago pa ako nag-divest, gusto po nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala pa akong mailabas po na pera. Kaya, But anong percentage ownership niyo sa Baofu? 50% So po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. So ngayon, I'm trying to put this together, no? Si Baofu is the landowner, tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu? Your Honor, si Hongsheng po, nagre-rent lang po kay Baofu po. Nagre-rent. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nagpatayo lahat. Opo. Siya naglabas ng pera, siya kumuha ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon si Baofu may-ari, correct? Opo, Your Honor. Si Hongsheng is just leasing kay Baofu, Opo, Your Honor. correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hongsheng kung nagli-lease lang siya? Bakit hindi si Hongsheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po, nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero Okay. hindi po talaga ako kasali po sa Hongsheng po. Kasi marami dito sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Ito. Throughout the document. So, ang punto ko, kung less or less yung relationship, paano kayo ang naging representative ng Hongsheng? Your Honor, tinulungan ko lang po si Hongsheng po na ilapit po doon sa previous po na administration po at para po doon sa letter of no objection po nila. Okay. So, babalik ako kay Baofu. Opo. So you're saying ngayon, nung kayo po ay 50% owner ng Baofu, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings kanina? Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course, and sure. Oo.
Yan. Yan. So lahat ho to. Lahat ng building na yan, the mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo to lahat ng Baofu. Your Honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So nung nung nag-divest nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall, Wala pa po. meron ng apartment buildings, As I believe so po, baka may structure na po. meron ng offices. Obviously meron dahil andun Opo, sa offices diba? po sure Correct. po meron po. Magkano ang inilabas ni Baofu para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi But- yung sa akin po lupa lang po. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. Diba? You're supplied with Opo. the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So hindi kayo hindi ko humingi ng annual reports or anything? Hindi na po, Your Honor. Okay, hindi magkano ang 'di ba may lessor-lessee relationship? Magkano ang upa? Your Honor, bago po, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, alam. before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. So yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po, kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala ka nakukuha. Wala po, So Your linagay Honor. mo yung lupa pero wala ka. How do you get your money back? Kung how do you get your return on investment? After ko po mag-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una, ano yung usapan niyo nung una bago I'm talking about before the divestment. Bago po nangyari po, bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Anong usapan niyo kung paano ka kikita sa lease nila? Anong usapan niyo? As 50% owner, you have to remember 50% owner ka. Opo. Lahat ng kita nila papasok sa iyo kalahati. So anong usapan niyo? Ang usapan po namin nung una po, Your Honor, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera. Kaya binenta ko na lang po yung lupa po sa kanila. Pero wala kayong ano yung usapan niyo doon sa kasi nagli-lease eh, 'di ba? Magkano yung lease rate? Magkano kikitain every month? Magkano kikitain every year? How Opo. much are those? Your Honor, nag-umpisa po yan mixed use. Ang usapan po kasi talaga namin siya nung unang-una po, mixed use po na development. Hindi po siya talaga pogo. Tapos po, nung after po na lumaki na po yun at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest na po ako. Oo, but prior to your divestment, magkano dapat ang kikitain mo? Sa Dito sa project na ito. sa entire project po. Yeah. Your Honor, bago po ako po nag-divest, wala pa po kaming definite po na computation po. Okay. So naglagay ka na lupa, kalahati sa iyo yung corporation pero hindi mo alam magkano kikitain mo. Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, I know. Pero Opo. dapat ma-recover mo rin lupa mo, 'di ba? Kahit paano. Opo. Oo. After ko po mag-divest po, Your Honor, binayaran po nila sa akin po Okay. yung lupa. Okay. So, lilipat naman ako. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nung nakilala mo itong mga Opo. Chinese investors? Opo. Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong tinitignan ko itong mga incorporators,
3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Okay. And then, Sen. Sherwin, if I may. Actually, Mayor, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap nyo? Opo. Alright. Thank you, Sen. Sherwin. thank you. And then, may nagpakilala ba sa'yo dito sa mga investors? How is it scenario? Is it, ano ba yan? May socials ba? Sino nagpakilala sa iyo dito sa mga investors? Your Honor, nakilala ko po sila sa restaurants din po nila. Tapos po, binibentahan ko po sila ng baboy po. Kasi yun po yung negosyo ko po. Tapos doon na po nag-umpisa po, Your Honor. Okay, doon na nag-umpisa. Opo. And then, I think yung advantage mo is you can communicate with them. Yes po, isa I would na po assume. yun. Oo, isa. Opo. Okay. And then, how did you meet itong si Wang Jiyang? Siya po yung may-ari po ng restaurant po. Siya yung may-ari ng restaurant. Opo. Can we flash yung last slide? Last slide ng PAOK. Can we flash to muna? Itong incorporation papers. Yeah. Tinignan ko kasi itong incorporation papers ninyo and then meron isang Wang Jiyang, one of the incorporators na interestingly Cyprot, no? From Cyprus, no? Hindi, yung incorporation papers kanina. No, so na-curious ako kasi Chinese sounding name pero Cyprot yung kanyang nationality, no? Saan ba yun? There. Yan. So one of your partners is Wang Jiyang na Cyprot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Jiyang is a fugitive. Now, can we flash that yung sa PAOK? Yan. No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport. No? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo nito? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, I'll flash it, no, but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor. Na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then ang sales niya, ano yung sales? See? And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later, no? Zero sales. So, yan, Madam Chair. This is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then, next slide is the sales.
kikita siya sa lease, pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No, si lease rental. No, and then succeedingly hindi na siya nag-file ng GIS, no. So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags no. Number one is fugitive yung isang partner. Number two, sa financial statements hindi naka-declare yung assets and hindi rin naka-declare yung kanyang sales, no. And then yung kaninang applicant, sinasabi nyo na hindi kayo yung applicant, but clearly Hongsheng is the one granted by the letter of no objection on which kayo ang nag-apply noon, no? And then I have another question, no? Kilala niyo ba si Miss Telma Laranan? You know si Miss Telma Laranan? Your Honor, hindi po. Siya yung president ng Hongsheng. President, treasurer, chairman of Hongsheng. Your Honor, hindi ko po Hindi mo siya nakilala? Hindi ko po siya nakilala. Sino kausap mo sa Hongsheng? Kasi siya yung president. I would assume siya yung president. Siya yung chairman, siya yung treasurer. I would assume siya yung lalapit sa inyo para kumausap. So sino kausap niyo sa Hongsheng? Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po. At bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. Si Shi Chun Chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng. So never nyo nakusap si Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya, and this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we nag-Google Earth kami, and then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Telma, yun, 128. No? So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. So parang para sa akin pag tinignan ko Yusek Gilbert, parang hindi yata papasa ito as pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Telma Laranan. So never nyo nakausap si Telma Laranan? Your Honor, hindi ko po siya kilala at never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng? Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. Nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, Yun lang but po. anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan po. Opo. He's connected to He's the general manager. Opo, he's the general manager. Kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies?
Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hong Sheng eh. Your So he's Honor, representing Jun Yuan and in the papers, Hong Sheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. Opo. Yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, puts them, itong taong to, is the connection between Hong Sheng and Jun Yuan because of this document. Yeah. So, Madam Chair, that's for all for now, and I'll just continue my questions as we go along. Thank you, Sen. Sherwin. I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen. Sherwin and the chair are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hong Sheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam nyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would really request the good mayor, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect. Pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing, to please be more candid with the committee. Dahil you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So, pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far. Kasi yung sinabi ni Sen. Sherwin kanina na ayaw natin na sino man ay, again, sabi niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man. Most of all, tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, a last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao, birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo. Tama po? Your mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag panghahawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo. Ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Guo Jianglong. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? Guo Jianglong. So isang pangalan lang. So ano yung pangalawa? Yung sa dalawang half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor.
Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seymen Go? Hindi po, Your Honor. O bagamat babae ito, siya ba si Sheila Go? Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling yung iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Andito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon ma'am, may ipa-flash po akong helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So intayin po namin yon during this hearing. Actually, Opo. now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito black po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So anong taon nyo ibinili yung dati nyong chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. To-double check ko po sa record ko po dati po, Your Right, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024. Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PAGCOR. Yes, of course. Sen. Sherwin. Madam Chair, just a quick interjection with your permission again. Just want to ask Mayor Alice, may negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Okay. And then I saw in one of the incorporation papers, we'll just flash it, yung the same personalities na na-mention ni Madam Chair, sila Ali, ikaw no? Si Alice, si Seymen, Sheila, Jan Jongguo, Lin Wenyi. They're all meron silang residents sa Valenzuela, is that correct? Your Honor, saan po sa Yan, 58 Si Kanumay Santiago. po. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Kami 60 Santiago, ito 58. No? Sa bungad kami ito sa dulo. No? Opo. So, same street kami. No? Same street. So, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Kanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So, you were also in embroidery? Yung magulang po. Yung magulang mo sa Opo. embroidery. Okay. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section,
Walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo, Okay. pasensya na po. Okay. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. So, kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. Opo. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako nun. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Teenage life po. Mga teenage, within what age to what age? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ano pong family po, Your Honor? Ang last name nila Baile. Baile, B-A-Y-L-E. Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Okay, sige. Opo. Alright. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina Seymen Go at Sheila Go na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Go, sila Seymen Leal Go, at Sheila Leal Go. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. Just saying, Mayor, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung hiling ng chair kanina. Sino naman yung Jan Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Opo. Jan Zhongguo. Opo. Ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes ko? Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito. Okay. So dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jan Zhongguo doon ay ama nyo. Dung po, Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jan Zhongguo. So ama ninyo tulad dito. Chinese name po. Chinese name Opo. nila na Filipino name Angelito Guo. At yung Lin Wen Yi, kanina pinakita ko nasa GIS ng meat shop. Siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wen Yi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Salamat. Dako naman po tayo sa mga tanong sa PAGCOR. Sino pong magsasalita para sa PAGCOR? Kayong dalawa po. Okay, Attorney Jessa Mariz at Retired General Villanueva. So, ma'am and sir, batay din po sa presentation kanina or related sa presentation kanina ng PAOK, it would seem that at least 7 previously cancelled IGLs were found to have some evidence of operation in the Baofu compound. So ano po ba ang policy ng PAGCOR sa mga cancelled IGLs o mga POGO na ito? Supposedly, ma'am, once na-cancel po lahat po ng na-cancel po ang license or accreditation po ng licensee at ng accredited service provider, they should stop operating po and they should cancel
everything that is related po to offshore gaming operations. But kanina po sa pagsasalita, well, primarily ni Mayor Guo, yung Hongsheng na cancelan di umano ninyo pero inisyuhan nyo ng provisional license. And then yung Zunyuan, unang lumapit sa kanila sa Office of the Mayor sa Bamban, may provisional license din. So kung ang policy po ninyo once canceled, they should stop operating, everything else related to that is canceled, bakit may isang Hongsheng halimbawa, inisyuhan nyo naman ng provisional license, and perhaps even with or without that, as late as November last year, may ebidensya po kami na patuloy naman siyang nag-ooperate. So we would like to clarify po that we did not issue a provisional license po to Hongsheng. We issued po a provisional license po to Zunyan Technology po. So, I think baka po na confuse lang po siya tungkol po dun sa Hongsheng po. sino pong na-confuse? Nung nabanggit po ni Mayor na may provisional license po si Hongsheng. Parang hindi po sila na-confuse kasi magkahiwalay na pagbanggit ni Mayor dun sa provisional license ng Hongsheng at yung provisional license na dala ni Mr. Walter Wong ng Zunyuan. Kasi ang pagkasabi ni Mayor kanina, correct me if I'm wrong, Mayor, nung ma-cancel yung license ng Hongsheng, tapos ano ba yun, nag-investigation sila, umabot sa korte, pero apparently nagpatuloy ng operation ng Hongsheng on the strength of a provisional license supposedly issued by PAGCOR. Hiwalay pa yung pagbanggit nila na nung lumapit sa kanila si Walter Wong at nagpakilalong general manager ng Yunzuan na may Zunyuan, na may provisional license sila galing sa PAGCOR. So kung hindi kayo nag-issue ng provisional license sa Hongsheng after nyo kinancel yung actual license nila, saan nila nakuha yung provisional license na yon? Wala po kaming idea, ma'am, but definitely po we did not issue a provisional license in favor of Hongsheng Gaming Technology. So mukhang ang problema natin ay hindi lamang mga Philippine passports and birth certificates na ginagamit ng mga Chino sa Bangkok or dito sa Pilipinas, pati po mga di umanong PAGCOR provisional license na ginagamit ng mga kinanselan nyo na mga POGO. So sa pagkaalam nyo ba, yung policy nyo nasusunod ng mga nakakanselan nyo na mga IGL, talagang lahat po silang kinanselan nyo ng IGL ay tumigil na sa pag-operate? I think, ma'am, based on the investigations being conducted din po by our security and monitoring cluster together with the law enforcement agencies, we have found po that there are still companies operating despite the cancellation of their licenses po. Kanina nga po nabanggit ng PAOK na of the 250 or so POGOs holding licenses from PAGCOR, may 200 na po kayong nakanselan. What's the exact number ng nakanselan? At sa mga nakanselan yung iyon, ilan ang nagko-comply sa cancellation at ilan ang nag-ooperate pa rin? During the peak of the Philippine offshore gaming operations, we had the most of 298. Right now po, we have a total of 84. But I cannot give you po the exact number kung sino po talaga yung nagko-comply or hindi dun sa cancellation. But meron po kaming validation na ginawa and we can provide po kung sino po yung mga nakita po na nag-comply na with the cancellation. Salamat po. 298 na dating na-issuehan ng license. Yung 84 po ay nakanselan or yung still operating? Still operating, ma'am. Ibig sabihin, 214 more or less ang nakanselan nyo. Yes, ma'am. And more po because sa tuloy-tuloy din po kasi yung meron pong nag-a-apply, meron pong nagka-cancel. So at its peak lang po noong 2019, we had the most number of licensees po na 298. So presuming na constant yung number, yung 214 na na-cancel,
vina-validate nyo pa kung ilan sila ang tumigil talaga ng operation or may bilang na po kayo ng mga sumusunod? Yes, General Villanueva. Yes, sir. Yes, ma'am, Madam Chair. We've been monitoring yung mga supposed to be canceled POGO na, sir, ma'am. But unfortunately, pag nag-inspect kami, ma'am, minsan kasama ako sa inspection, ma'am. Tinataboy kami ng security guard kasi ang sinasabi sa amin, canceled na to. Ibang company nitong ano dito. So we asked the help of the LGUs. Actually, we wrote one LGU to asking for their assistance. But parang wala naman nangyari, ma'am, eh. Kaya nagpapatulong kami sa mga ma'am, sa mga law enforcement agencies to assist us in inspecting this canceled POGO. Ang balita ko, ma'am, sa Makati marami. Tinataboy kayo ng mga security guard. Security kasi ang paliwanag nila, bagong company na to. At wala kayong power na para mag-inspect. Kasi kinancelled na nga tapos bago na daw yung nag-o-occupy na company. Yun ang palaging nila, ma'am, rason. Pero yung mga dating kumpanya na kinanselan nyo ng lisensya at kahit yung mga di umanong bagong kumpanya, hindi naman sila makakapag-operate without the license from PAGCOR. Wala silang karapatang itaboy kayo. Kayo ang may say. Kung mag-ooperate pa rin sila or hindi na sila mag-ooperate. Madam Chair, yes, General. Nagpalit po ng mga pangalan to yung iba. Pero may signature pa rin ng mga dating company, ma'am. Kaya nire-report namin yan, ma'am. In fact, we were able to report 155 reports to the different agencies. And we coordinated. I'm in the loophole, ma'am, with the intelligence community. Yung sa Hongsheng, ma'am, yung sa Sunyuan, mas malalim pa po yung alam ko doon. Maybe I can share with you in an executive session because I don't want to jeopardize the operation of all those who are helping us right now. I've been with the intelligence organization for 23 years. So marami po akong kaibigan sa police, sa NICA, sa ISAP. So but yung sa PAOK, yan ang palaging tumutulong po sa amin, ma'am. And kasama din namin sila sa mga and sila yung nagko-confirm talaga yung mga targets. And that's why pag may mga raids, ma'am, ini-inform kami talaga nila ng PAOK, ma'am. Salamat, General. The committee may take you up on your offer of that executive session. Pero time check lang po, dear colleagues, it's 1:17 and Chair's hoping to suspend by 1:30. So, but Sen. Sherwin and I will ask our maybe last few questions for this hearing in the next quarter hour. So to continue with PAGCOR, when a POGO is cancelled or POGO license is cancelled, ano pong nangyayari sa mga foreign nationals na employed sa enterprise na yun? Ma'am, we see patterns like Hongsheng, ma'am. A lot of these foreigners, they just we monitor them in Cagayan or in the Northern Luzon. Parang umiikot sila, ma'am, sa mga ibang lalo na yung mga illegal or mga canceled POGOs na. Parang umiikot sila. Like for example, ma'am, yung last April 2, I was involved in a raid together with CIDG. In multinational subdivision, ma'am, Parañaque. At 2:37, we raided the place, rescued 9 Filipinas laborers na hindi pinapaswelduhan and arrested 9 Chinese. Sabi nila parang high value individuals daw to kasi may bodyguard, ma'am, eh. May bodyguard siya na Pilipino. In fact, nakuhanan pa namin ng baril, ma'am. 2 baril. And nagsisinungaling pa nga sa akin, ma'am, pero ako rin nakahuli ng baril niya. Kasi alam ko nagsisinungaling siya sa akin. So, nakita namin na itong mga to, galing din sa mga dating, ito yung mga spillover, ma'am. Kaya nga, yung suggestion ko sa mga law enforcement,
mas magandang i-read na lang to para ma-deport. Kesa i-cancel natin yung lisensya lang nila, tapos mag-spread out sila, ma'am eh. Mag-spread out sila eh. So, sabi ko nga, kaya itong sa Sunyuan, as early as July 2023, may report na kami sa PAOK niyan, ma'am. They received it on 10 July 2023. And then I coordinated with the mga intelligence organization. Doon ko nalaman na parang may dynamics talaga tong mga dynamics. Parang umiikot lang sila. But regarding yung mga legal talagang IGLs as against yung mga illegal, mas maraming illegal, ma'am, na mga guerrilla operations. Yung mga guerrilla type operation pala. And may mga patterns na sila. And these are itong mga high value individuals, ma'am, na nakita sa Parañaque. Parang related siya, no, doon sa Sunyuan. Ito yung isa ng mga nakatakas. That's why I'm requesting PAOK yesterday, ma'am, baka ma-identify nila yung mga hinahanap nilang individuals. And nasa kulungan po ngayon ng CIDG. So, maraming tumutulong sa amin ngayon, ma'am, because we're desperate actually to read out illegal gambling, illegal pogo. Or yan, ang pogo nga sa amin, ma'am, pag sinabi namin pogo, illegal yan. Pag sinabi namin pogo, that is illegal. And they should be busted or to be raided. Kasi pag ika-cancel lang namin yung mga ganun, ma'am, mas maganda pang, kasi nag-spread out sila all over the Philippines. In fact, we have numerous targets in the Visayas. Mas madami din to. And I'm very optimistic with the help of a lot of the law enforcement agencies. And medyo nagiging close na ako sa kanila, ma'am, kasi sa dami ng pangungulit ko din sa kanila. And of course, even DOJ, we even requested some assistance from DOJ on human trafficking. We're doing our best, ma'am, to the best of our ability. And ang may shortcomings lang kami because yung mga tao ko naman, hindi naman ganun ka galing na inspectors na parang police siyang maghanap. In fact, ako nahirapan din ako maghanap doon sa compound, ma'am, ng nung Baofu. Kasi Thank you, General. napaka-elaborate, ma'am, yung nila cover nila doon. Salamat po. We'll be asking follow-up questions about that perhaps at the next hearing. Pero madako lang sa Bureau of Immigration sino pong magsasalita for BI? Yes, sir. Again, Attorney Santos, Chief Santos. Just a follow-up question. Many foreign nationals have been discovered with expired work visas. So ano yung nagiging policy ng Bureau of Immigration sa ganyang scenario? For those involved in POGOs, as long as the PAGCOR has informed us, ma'am, we issue an order for them to leave the Philippines and include them in the blacklist. In case of non-compliance, it will be already for deportation. It can be a ground for deportation. Salamat. So we'll probably have to follow that up also in terms of implementation kasi gaya ng sinasabi din ni Retired General Villanueva, kanselan man nila yung lisensya, IGL, and supposedly ang isang epekto nun yung OGL, yung Online Gaming Employment License ng mga foreign nationals automatically cancel. Pero parang ang may lumalabas na pattern, nagre-recycle lang sila. So there may be a number na kailangan talagang i-facilitate yung pag-uwi nila, failing that, deportation procedures. So, salamat po. Yes, please, Sen. Sherwin. Sir, can I continue some questions to PAGCOR? I think yung pinakamalaking elephant in the room was the issue of PAGCOR, may office doon sa Hongsheng. In fact,
napuntahan namin yan nung nag-inspect kami ng chairperson. And nakita ko talaga, no? May PAGCOR office doon. Sa kabilang banda, natuwa ko dahil at least hindi na kayo mag-i-inspect dahil nandun na kayo. Sa kabilang banda, anong nangyari? Merong kayong opisina doon, pero mangyari pa rin to. So my first question is, ilang tao po ang naka-assign doon sa office na yon? At ano yung kanilang responsibilidad? Yung office namin po doon doon po sir we started it in November 9, 2023 because we consider Sun Yuan as a high-risk IGL. There are about 14 high-risk IGLs na minomonitor po namin ngayon. Ngayon, pag high-risk siya, sir, Madam Chair, naglalagay kami ng 24/7 duty. So, may mga reports na rin kaming natanggap during the time. As early July nga, kaya naglagay kami ng office dyan. And ang shifting niyan, sir, every 2 weeks. Every 2 weeks. So, nagpapalit-palit yung mga tao dyan. Nagpapalit-palit yung mga tao namin dyan. Hindi yung isang team, hindi niya nakakasama yung mga team members niya the next time around. Kasi sinachapol namin mabuti. Because we believe that for every group, there will always be good souls. There will be always good souls who will report to us the true nature of the Sun Yuan. So may mga lately, ma'am, sir, we reported already this to the OGLD, and the OGLD were supposed to issue yung mga show cause. Marami yun, sir. In fact, gusto pa namin lunurin sila sa fines para mag-close down sila. Kasi pinakamababa namin fine yata is $10,000. Just like 2023, marami tayong na-fine talaga. Ito naman yung mga violations na usually, like for example, hindi pinapasok yung PMT namin. Ano yun? Malaking fine na yun, sir. So yung kung makikita nyo, sir, yung ang binabantayan lang ng mga nung PMT namin is that building na naandun yung second, third, and fourth kung saan yung mga naka-register mismo dun sa PAGCOR. So, ang problema nun, sir, yung mga adjoining buildings, hindi na namin ma-inspect, may mga bakod. Kasi BOFO na yun, sir, eh. Yung building lang ng Sun Yuan na may second, third, and fourth, yun lang ang talagang binabantayan namin. Kasi wala na rin kaming access doon sa mga villas, doon sa mga construction site, yung mga bodega nila. So parang wala na rin kaming jurisdiction doon, sir. That's why I'm asking the law enforcement. Sabi ko, i-read na natin to once and for all kung talagang para ma-deport natin yan. Kasi pag ika-cancel din lang namin, sir, mauulit-uli yung sa Hongsheng, pupunta na naman ng Northern Luzon yan, which is wala na kaming jurisdiction because under na siya ng CESA. So yun ang namin, may symbiotic relationship sila between yung nasa norte at saka yung naandito sa Central Luzon. So yun nakikita po namin, Mr. Senator. General, actually mas dumami yung aking katanungan. Anong definition ng high risk in your is that term high risk in your manual? Is that in your manual? For the framework, sir. Is that in the framework? So I would assume you are now creating what we call a risk profile. Yes, sir. Tama? Is that written? It's not in our in the internet gaming regulations, but they are developing the monitoring and enforcement
regulations wherein they are classifying the licensees based on the manifestations or risks po na pinopost niya. So there's no formal document classifying POGOs Yes, sir. Yeah. Yes, sir. There's on no a risk formal document. basis. Yes. Pangalawa, sino nagde-decide kung high risk ka, low risk ka, medium risk ka? Our department and the compliance monitoring and enforcement department agrees po kung we think that this licensee is high risk or medium risk or low risk. It depends po on different factors such as the equipment po that they use in their operations, the type of operations po that they are currently doing, if they have been in violation in the past, or kung meron po silang mga mas marami po silang employees, or kung meron na pong mga na-report po na activities na bago or haven't been observed in the past in their operations po. There's no formal document classifying the risk, classifying POGOs based on the risk. Walang formal document. Pangalawa, there's no formal procedure in the classification. Kumbaga, pinag-uusapan nyo na lang. Tama po ba? We have an internal list po, but we don't have yet the formal procedure on how we determine At po. pangatlong tanong ko, alam na pala ninyo high risk, ba't tinuloy? Sir, as explained po kanina ni General RV, gusto rin po namin kasi na maalis na rin po yung mga ganong klaseng companies. We also want po na hindi na rin po kumalat yung ganitong activities. It's also part of the long haul operation po eh. Kasi sir, when they applied, we base our recommendation on the submitted documents, submitted documentary requirements, everything that they have to comply. But later on, makikita na lang po whether or not they're complying with the regulations based on their operations. And then we issue enforcement actions such as show cause orders, notices of demerits, as well as fines and penalties if based on our manual, meron po silang violations. At the same time, we also send reports to law enforcement agencies for validation of the observations of our PAGCOR monitoring team. Because we admit that our PAGCOR monitoring team are not trained law enforcement agents. Wala po silang kakayanan na ma-determine ito ba ay ganito or ito ba ay dapat ng ganito. So we ask the help of the law enforcement agencies para po tuluyan na po na matugunan kung ano man po yung problem. Sana parang common sense eh. If it's high risk, we should have shut down the facility. Diba? Wag na nating, alam ko yung sinasabi ni General, nakakalat sila. Diba? I get that point. But at the same time, by allowing them to operate, tuloy-tuloy yung kanilang human trafficking, tuloy-tuloy yung kanilang scamming, tuloy-tuloy yung kanilang torture. Diba? So with that mentality, nagtuloy-tuloy sila. No? However, sir, kasi po, kagaya po, binabantayan namin yung 2, 3, 4. Hindi naman po doon nakita yung mga actual scamming activities. So, wala pa pong nakita doon na... That's wrong. Based sa report ng PAOK, doon nga yung basis ng search warrant nila eh. The search warrant is in floor 2nd, 3rd, and 4th. Tama mo ba? The search warrant, sir, is for the whole compound. But yung na-discover yung may problema is 3rd, 2nd, tama ba? 2nd, 3rd, 4th? Meron din po doon, but yung mas marami sir yun sa may warehouse. But meron din doon. That's the one we went to, di ba? Sinamahan nyo kami ni chairperson doon sa building. Tapos nakita namin, may picture pa nga eh. Nakita namin may notebook. Di ba? Nakita natin yung mga kalat-kalat pa yung gamit. Correct. So in other words, present yung scamming in floors 2nd, 3rd, and 4th. That's what we inspected eh. We saw it with our own eyes kasi kalat-kalat pa yung mga gamit nila eh. So the question is, kung merong PAGCOR employee doon, 24/7,
bakit nakalusot to sa kanila? And then second, naimbestigahan ba itong mga empleyado? Maganda nga, nagpapalit-palit tayo. Pero kalaban natin dito, mga marunong maglagay at marunong manuhol. Kahit magpalit-palit tayo dyan ng 1,000, kung magaling sila manuhol, wala rin eh. Did we investigate all of these people? Yung mga empleyado ho ninyo? Hindi naman porket nagpalit-palit sila, wala silang culpability. Yes, sir. I'm monitoring them, sir. But as early as July, we submitted already a report to the law enforcement agencies. Maybe they should have acted it on also. Madam That's why Chair, we're asking the help of the law enforcement agencies, sir. if I may Sen. po, Sherwin, with your indulgence, Dr. Casio, you'd like to interject Senator- briefly, please. I concur with the statement of the good general. As early as July of last year, they submitted a report to the commission. We received that and we've been evaluating that. Unfortunately, up until that time, we could not find a complainant who would satisfy our application for the warrant. And it became fortunate for us on February 25 when we found one complainant and we got a letter from the Malaysian embassy, and that necessitated our action. Would suggest that since you already started yung risk profiling, pag high risk, wag na natin i-operate yan dahil nagtuloy-tuloy yung torture. Tuloy-tuloy. Buti nga, meron lumabas na nag-complain. Kung hindi nag-complain yan, hindi natin alam. Baka ilang taon na nag-ooperate yan. Tapos, ang daming human traffic at maraming natutorture. And then there's another issue, Madam Chair, with your permission. No? You mentioned earlier that si Zun Yuan was given provisional authority. I think, when was that, attorney? When was it given? Based on their application po, October 28, 2023 po. 2023. My question is, mayroon ba sa guidelines nyo issuance of provisional license? Is that part of your guidelines? Yes, sir. When we changed po our regulatory framework, we also issued po, the PACCOR Board of Directors po approved the issuance of provisional licenses. Yeah, but is it in your guidelines na you can apply for a provisional license? No po, it has become the prerogative of the board po na instead of granting a regular license, they are granting po muna a provisional license with a short period while the probity check is undergoing. Correct. So there's nothing in your guidelines describes the process of issuing provisional licenses. Yes, sir. Correct? So that animal is only created by the board. Yes, sir. Okay. Ano ang minimum capitalization under your new guidelines? Under the new guidelines po, 100 million pesos po. Correct. And by the time nag-apply si Zun Yuan, anong capitalization? Nasa 15 or 10 million pesos po. Ang kanyang capitalization at the time when they applied is 25. Sorry, sir. Okay. So pasok ba siya o hindi? When it applied po, hindi pa po siya pasok dun sa IGL requirements. Correct. Yes. Just to disclose po to this body, the Zun Yuan po was formerly a service provider under a POGO licensee. That's the point. There's no such thing as provisional license. That's number one. Number two, by the time they applied, hindi siya pasok sa minimum qualification ninyo of capitalization. Correct, attorney? Yes, sir. Correct. Tapos high risk pa siya. Tama?
Yes, sir. Bakit natin pinayagan mag-operate? Actually, sir, when we gave po the provisional license, they are still undergoing vetting po or the probity check. Kasi po, diba, as we have explained But in the the provisional license created problems. They're not qualified in regards to capitalization. There's no such thing as provisional. Dapat simple lang eh. Approve or disapprove. If you have the qualification, approve. Anong nangyari? Hindi sila qualified, binigyan natin ng provision. Nag-operate sila ngayon. High risk pa. That's number one. And then number two, you also mentioned probity. I showed earlier a picture of, that is the president of Hongsheng, which is a duly licensed POGO licensee. Kanina yung COMSEC namin, pumunta sila kagabi, 10 p.m., no, COMSEC? Kay Jemeline Cruz, nowhere to be found. No such address. And in your guidelines, in rule number 9, regulation number 9, section 3, kasama dito yung probity check. So what happened? May probity check pero fake address. Hindi kasama sa in capitalization, hindi pasado. And yet, pinayagan natin mag-operate. And then discover pa, high risk. So in other words, all of these scenarios are already red flags for them not to operate. That's my point. There's no go signal for them to operate. Everything is a red flag. Bakit pa natin pinayagan mag-operate? I think kasi, sir, the totality of what you have mentioned po happened through time. So during the grant of the provisional license, there was no indications yet of these characterizations. So that's the reason po why they were still given a provisional license. But I think when they cannot fulfill the capitalization, that's already a no-go. They are during the process po, during the grant of the provisional license, they have been able to complete po, or they have been able to submit to us the approval of their increase of capital stock of 100 million. Not on the records. And you said kanina, by the time they applied, hindi pa sila fulfilled in capitalization. So in other words, dapat bumalik sila sa inyo, tapos na yung kanilang increase in capitalization. So my point is we're violating our own guidelines. That's my point. And because we're violating our own guidelines, nangyayari itong mga krimen na ito. So my suggestion to PAGCOR, kung itutuloy nyo ito, let's stick to our guidelines. But like I said in my opening statement, after all of these things, kami nga ni General Villanueva madalas nagkikita sa ganito, dapat itigil na itong kalokohan na ito. Kung hindi matatapos tong hearing natin, parati tayong magkikita, Attorney Manahan and General Villanueva, parati tayong magtatalo dito. Because hindi natatapos to. So thank you. Thank you, Sen. Sherwin. I'd like to now ask a couple of questions to the UNODC. Thank you so much for waiting almost 4 hours. I know you traveled here from Bangkok. Mr. Wojcik, is that the correct pronunciation? Yes, Senator. Thank you. Yes, thank you. Just a couple of questions, and if you could address them briefly, but perhaps submit in writing to the committee any fuller response in the interest of time, but with appreciation for your presence here and your patience. First, could you give us a sense of the scale of the problem, especially where the Philippines is in comparison with our regional counterparts? Thank you very much, Senator, and it's a great pleasure to
be here with this body to be able to provide some insights into this regional issue, first and foremost. Just quickly, for my own sake, let me first state that I'm here in my capacity representing the UN ODC as a organized crime and threat monitoring analyst, focusing across the region on this issue. With respect to the scale, it's quite clear that these interconnected transnational organized crime groups are not merely targeting the Philippines, they are targeting other jurisdictions across the region. Casinos and increasingly online casinos, crypto integrated casinos, and primarily under-regulated or illegal operators have quite clearly driven some large challenges in the organized crime space. With respect to the scale of the problem, we're quite obviously speaking about a multi-billion-dollar criminal industry across the region, taken together. And with respect to the question on the comparison, I think it's difficult to say. Obviously, the enforcement action by many of our partners here today proves that there are considerable challenges within the jurisdiction of the Philippines. But to say that they, to be able to compare between those that are particularly acute in the Mekong region, for instance, would be difficult to say. I think the problems are different. They are diverse, especially in the context of a regulated jurisdiction such as the Philippines. There's different infrastructure to target for organized crime, and they operate differently between jurisdictions. With that said, I would say that the Mekong, specifically the countries in the Mekong region, are of a particular focus for organized crime groups. Thank you. Thank you, sir, for giving us in broad but already quite eye-opening strokes the response to that first issue, and we'd really appreciate even more detail in writing after today's hearing. And though you said it's hard to compare us with other countries, perhaps the Philippines is a peculiar case given where we are in terms of the geopolitical dynamics and current tensions in the West Philippine Sea. But are there also national security dimensions cropping up in your investigation of transnational crime and scam complexes in other jurisdictions as well? Thank you for your question, Senator. I would answer that by saying that in any case in which large, agile, sophisticated, organized crime groups are such as here in Bamban, Tarlac, in the Philippines, as we've discussed it so far anyway, would also catch your attention. They certainly do, and they certainly have. I believe that we've shared, my office has shared with your team our latest threat analysis, of which the Philippines do feature among many other countries. Thank you very much. And again, thank you for your participation in person in today's hearing. Our pleasure. Thank you. Thank you. Sen. Sherwin, I'm about to ask just one last question for today and then suspend unless you have any other questions for today. Madam Chair, no questions, but would like to request the committee through the good chairperson to invite some critical personalities who can help us analyze the situation. There were personalities mentioned throughout the course of the hearing. May I request the committee to invite, number one, Mr. Walter Wong. I think he was in the presentation earlier. He's the link between, allegedly, he's the link between Hong Sheng and Jun Yuan. And then we also want to request the committee to invite Mr. Shi Shu Chan. I think it was mentioned by the good mayor earlier that he is the contact person for Hong Sheng. And then also, I came across this article, Madam Chair, in Rappler, wherein a certain Jonathan Mendoza, who claims to be the
spokesman of Zunyuan. If the addresses of the incorporators are bogus, at least this Mr. Jonathan Mendoza is a real person, no? Because he was interviewed by Rappler. So may I request the good committee to invite Mr. Jonathan Mendoza, because he gave statements to Rappler in regards to this issue. He is the supposed spokesman for Zunyuan. So thank you. Thank you, Sen. Sherwin. COMSEC, please comply. Invite to the next hearing Mr. Wong, Shishu Chan, and Mr. Mendoza. So just one last follow-up question or reiteration before we suspend. Mayor, once again, just for the record, si Jian Guo ay parehong tao kay Angelito Guo at sila yung ama ninyo. Tama po. Your Honor, ang ama ko po, yung Chinese name po niya Guo Jiangzhong. Yes, yun yung sinabi ko. I Opo. apologize for my mispronunciation. Opo. So yung Chinese name ng ama nyo, si Guo Jiang? Opo, Guo Jiangzhong. Okay. Of course, you have the correct pronunciation. So he is the same person as Angelito Guo, and he is your father, correct? Opo. Salamat, Mayor. So, just briefly, by way of suspending, mga kaibigan, imbes na tapusin na sana natin itong mga pagdinig sa POGO, itong hearing ay mas lalong nagbukas pa ng mas maraming tanong. I have to confess, I am most alarmed by how opaque Mayor Alice Guo's answers have been, especially about her personal background. No school records from grade school to college or grade school to high school. No hospital records dahil ipinanganak sa bahay. Di masagot kung ang mga kapareho nilang address ay kamag-anak nila or hindi. At bilang public servants, gaya ng sinabi ko na kanina, transparency ang isa sa pinakamahalagang katangian. Kaya nakakadismaya talaga ang mga sagot nila. Ngayon pa na may mga documentary evidence linking the local chief executive to crime-infested POGO operations in her own town. POGO operations that we now know are possibly connected to hacking and surveillance activities. All of us can easily deduce what this might imply. Baka sa mga nanood sa ating hearing, baka may magtanong pa kung totoong Pilipino nga ba si Mayor? Baka may magtanong kung she really has a stake in her town's economic development and if she really has a stake in our country's national interest. O baka pa nga sa mga tagapanood, may maghinala na baka naman interes ng ibang bansa ang patagon nilang isinusulong. And these are all serious questions we need clear answers to. But at least for now, isa ang maliwanag. Palayasin na ang mga POGO sa bansa. Kunin ko na rin ang oportunidad na manawagan kay Presidente na kung gusto nila talagang labanan ang mga krimen at banta sa ating pambansang seguridad, he will be well advised to ban POGOs now. And the committee awaits the SALN and SOSE of Mayor Alice Guo. Muli, marami pong salamat sa ating lahat ng mga resource persons for coming. Maraming salamat, Senator Sherwin. This hearing is suspended.